So, eto mga sangkay, itong si Cheese Escudero ay nagsalita na at nako, may matinding mga sinabi. Yo guys, what's up? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel. Kumusta po kayo? At ito pag-usapan po natin itong si Cheese Escudero na ngayon ay meron pong matinding mga sinabi, mga sangkay na titingnan po natin, no? Himay-himayin po natin. Anyway, bago tayo mag-umpisa sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay guys, so ito nga po, itong si Cheese Escudero ay finally, after po ng pagpaparamdam niya mga sangkay at pagbaliktad, nagsalita na po siya dito. At ito pakinggan po natin mga sangkay. May basihan. Ang Avellino versus Cuenco ay dinesisyonan niya ng 1935 Constitution. Magkaiba ang saligang batas natin ngayon at noon, pero sa aspetong yan, pareho. Ang issue din doon ay Senate President. Pero kaya hindi sila nagkasundo, dinimanda ni Avellino si Cuenco. Kaya nga nagkapasya nagkaroon ng desisyon Ngayon kung mangyayari man yan, pwede naman magdemanda rin. Iba na nga lang siguro ang pangalan. Cayetano versus Gatchalian. At ang Korte Suprema, kada merong mga kaso inaakyat sa kanila dahil nag-iiba yung komposisyon. Ulitin ko, under the 1935 Constitution yung Avellino versus Cuenco. Matagal na yan. Matagal na mga sangkay ang kaso na yon. 1935 Constitution pa po. Ilang taon na po yung nakalipas mga sangkay. 1987 Constitution po ang pinanghahawakan natin ngayon, which is isa rin pong bulok na constitution, no, sa Pilipinas. At nakakalungkot mga sangkay na ganito po ang nangyayari sa ating bansa, no? At dahil po sa constitution na yan, nagkakandagulo-gulo po tayo. No? Pero yun na nga po, ang naglalaban po dito, 1935 Constitution at 1987 Constitution. Ngayon, kanino tatayo dito yung mga lawyer? Yung mga senador? Yung Supreme Court? Kasi ganito na lang yan. Kung ang pagbabasihan natin, 1935 Constitution, then itapon na natin yung 1987 Constitution and let's go back to 1935 Constitution. 'Di ba? Kasi tapos na yun O ngayon, ito, pakinggan ulit natin. Ito, pasimple pong gets natin itong si Cheese na nag-iingat po talaga siya sa mga salita. Pero mga sangkay, gets po natin na sinasabi po, pinapaliwanag niya itong ginagamit nila Win Gatchalian ay mula pa sa 1935 Constitution. And we are now, at the moment, nasa 1987 Constitution po tayo. Bagamat hindi niya diretsahan sinasabi na mali. Actually, mali sila mali yung grupo na ganito Pero malinaw po mga sangkay dito. Pakinggan po natin. Man yan, pwede naman magdemanda rin. Iba na nga lang siguro ang pangalan. Cayetano versus Gatchalian. At ang Korte Suprema, kada merong mga kaso inaakyat sa kanila dahil nag-iiba yung komposisyon. Ulitin ko, under the 1935 Constitution yung Avellino versus Cuenco. Ayan. Mga sangkay, 1935 Constitution. Matagal na yan. Tagal na yan, di ba? Ayan. So, maaaring magbago ang Korte Suprema. Maaari din namang sundan niya yung desisyon niya yun. So, sa dulo, Korte magpapasya ng mga bagay-bagay nito at sana hindi dinadaan sa tulakan, sa bangayan, Pero away o sa sakitan. Pero umattend po kayo nung last session. I'm assuming po na since umattend kayo doon, you actually believe yung current na argument ni Senator Win. Okay. So, ayan mga sangkay, no? Finally, nagsalita na po siya. At ito po yung sinabi ni Loren Legarda. No, ito yung grupo naman nila Loren, no? Gumagamit po talaga sila ng 1987 Constitution. Kaya ngayon mga sangkay, ako in my own opinion, kahit ayoko sa 1987 Constitution, no? Pero no choice tayo. No choice tayo. Yan ang ginagamit nating Constitution Yan yung nagpapagalaw ngayon sa gobyerno. Yan ang nagpapagalaw ngayon sa judicial system. Yan ang nagpapagalaw ngayon sa executive at legislative. So, ano ang kailangan gawin natin mga sangkay? Sa mga kapwa ko Pilipino, malinaw na nakasaad
sa konstitusyon. Walang sinumang senador ang maaaring lehitimong tumayo bilang Pangulo ng Senado batay lamang sa 12 boto. Ito ay pinagtibay sa ilalim ng 1987 Constitution. Sa Article 6, Section 16, O ayan, mga sangkay. Tingnan nyo po gumagamit po talaga sila ng mula po sa saligang batas. Subsection 1 ng 1987 Constitution. Mahirap yan kasi ito hindi opinion 'Di ba? Yung kabila opinion ng mga lawyer. Ito hindi po opinion. The Senate shall elect its president by a majority vote of all its members. Ayan. Ako, ulitin ko nga mga sangkay. Sabi ko nga, pro-government po tayo. Pero marunong din po tayong tumingin sa tama at mali. Okay? Pro-government po tayo. Pero hindi po tayo tagahimod. Okay? Nakita nyo naman mga sangkay, mga vlog ko. Never po natin binanatan si PBBM kasi nga po sinusuportahan po natin siya hanggang sa matapos at nakita naman po natin na may ginagawa ang Pangulo. 'Di ba? Maraming mga proyekto. Hindi nga lang na-appreciate ng ilan kasi dinadamay po yung pagiging mga politiko. Ginagamit po yung political color nila instead of supporting the national government effort na muling i-build up ang Pilipinas, mga sangkay. Pero pagdating sa gulong ito, marunong tayong tumingin. Hindi po tayo tagahimod. No? Tinitingnan po natin, teka lang, ano pa talagang tama? Kasi ito, hindi naman dito kasama si PBBM. Ang nag-aaway dito, mga senador. Hindi po yung Pangulo. Ang presidente po natin, gets po natin yan, nagkukomento po siya. 'Di ba? Pero hanggang comment lamang po si Pangulo. Kasi nga po, hindi naman po siya kasali sa eksena dito. Kasi, awayan po ito mga sangkay na nasa legislative Okay, tuloy natin. Ang ibig pong sabihin, makakapaghalal lamang ng isang Senate President kung makakuha siya ng mayoryang boto ng lahat ng miyembro ng Senado. Ayon po sa konstitusyon, 24 ang kabuuang bilang ng mga halal na senador. Kaya naman, 13 po ang kinakailangan para magkaroon ng mayorya. Ayan mga sangkay. And the Senate shall be composed of 24 senators who shall be elected at large by the qualified voters of the Philippines as may be provided by law. Ayan po. Nakalagay po dito sa 1987 Constitution. Now, what mga sangkay? Tayo bilang Pilipino, ano man ang political color po natin, I hope na tumayo po tayo sa kung ano po yung tama. Okay? Wag tayong porket opposition o di kaya nasa kakampi ng government, away na. Talagang makikipag-anuhan ka kasi wala hindi pabor sa kung ano man ang iniisip mong politiko, no? Eto mga sangkay, ako ang opinion ko nga po dito sa mga senador, pare-parehas lamang po sila. May mga pansariling goal o pansariling trip sa buhay bilang mga politiko, no? Mga interest na nais nilang mangyari. So, ang tingin ko diyan, pare-parehas lang po sila nagbabardagulan. Hindi naman talaga sila humahanap ng tamang solution. 'Di ba? Kasi kung tamang solution na lamang po ang kailangan, edi ayusin natin yung 1987 Constitution. Mag-parliamentary system po tayo. Nang sa ganun, magaya po natin yung Singapore, Japan na mga matitinong bansa, no? Matitino po yung kanilang constitution at yung kanilang political system. Alright? Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay, tungkol dito sa pasabog ni Cheese Escudero? Comment down below. Mayroon tayong YouTube channel. Ito po yung Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.